Hi guys, Broken Angel here. Pakinggan nyo yung ginawa kong tula. Not just for my kids, but para din sa mga anak na yung mga nanay nila is malayo sa kanila kasi nagtatrabaho. And OFW. Ayan, so hope magustuhan nyo. Ayan, ang aking tula ay pinamagatan kong Anak, Galingan Nyo. Ayan. Anak, galingan nyo sa buhay. Gusto ko kayo ay magtagumpay. Gusto ko bago ako lumisan sa mundo, nakikita ko successful kayo. Anak, galingan nyo. Pagkat matindi ang realidad sa mundo, kapag wala kang pera, wala kang kwenta sa kanila. Anak, galingan nyo. Pagkat kakayanin ko lahat ng sakripisyo sa lugar na to. Anak, galingan nyo sapagkat kayo ang lakas ko. Anak, galingan nyo kasi lumalaban ako sa pagod, pangungulila at kalungkutan sa lugar na to. Anak, galingan nyo sapagkat kahit pagod na nanay nyo, pinipilit ngumiti at lumalaban sa paghihirap, matupad lang ang pangarap para sa inyo. Anak, galingan nyo, hindi para maiahon ako sa hirap, kundi para kapag kayo na may pamilya, hindi kayo maghihirap. Anak, galingan nyo para maging matibay ang inyong pundasyon pagdating ng araw. Anak, galingan nyo kasi malayo pa ang lalakbayin nyo. Pero habang buhay ako, handa akong magsakripisyo para sa magandang kinabukasan nyo. Kayo ang lakas ko, mga anak ko. Ayan. Habang ginagawa ko yung tula na to is naluluha ako kasi nga realidad naman. Malayo tayo sa mga anak natin. Malayo tayo sa mga pamilya natin. Ang dami nating namimiss na mahalaga, importanteng importanteng okasyon like birthdays, like New Year, like Pasko. Alam niyo yung bunso ko, nung tumawag ako, nagtatanong siya, sabi niya, uuwi ka ba sa fiesta? Kasi yung nanay daw ng kaibigan niya is uuwi daw sa fiesta. Wala naman ako magawa. Ang layo-layo ko. Sinabihan ko na lang na malapit na. Uuwi ako, malapit na. Hindi ko sinasabing hindi pa ako uuwi, pero sinasabihan ko siyang malapit na kasi I'm sure hindi niya maintindihan. Baka mamaya sasama ang loob niya sa akin because he is just 8 years old. Pero natuwa naman ako kasi nga nung nagpadala ko last day, sabi niya, gusto kong bumili ng sapatos. Yung bag na pinili is yung tag 800. Mag-grade 2 pa lang, 800 na yung bag. Tapos sapatos, medyas, magpapabili siya ng shorts, magpapabili siya ng damit. Yun ang gusto niya. Hindi niya hilig yung mga laruan. Kaya dati kasi gusto niya ng relo, gusto niya ng robot, gusto niya ng laruan na sasakyan daw. Ngayon, iba na. Nag-iba na yung mindset niya. Dati gusto niya ng cellphone. Ngayon, hindi na. Ang gusto niya is mga damit. Kasi nga sabi ko, nagbibinata ka na. Sabi niya, hindi. Kasi, mag-fiesta nga. Wala daw siyang maisuot na bago. Meron namang damit. Kaso lang gusto niya talaga is yung bago daw. Ayan, so, para sa mga kabayan ko na mga OFW dyan, laban lang. Kasi ang dami-dami kong nakikita sa social media ngayon. Merong mga, kahit naman dito, may nakilala akong sobrang depressed niya. Yung, sa sobrang depressed niya, gusto na niyang ma-end na lahat. Ayaw na daw niya ng problema. Kaya sinasabihan ko siya, laban. Sabi ko, ano bang purpose mo? Bakit ka nandito sa Saudi Arabia? Bakit ka nandito sa lugar na to? Sabi niya, hindi ko naman kasi in-expect na ganito yung magiging buhay ko. Sabi ko, ayun. Bago kasi mag-abroad, isipin mo muna, ano ba kasi ang nakikita mo? Nakikita mo lang kasi sa social media,
pumuputi yung mga nag-a-abroad, nasa social media, nagsasayaw, parang wala lang problema. Pero let me tell you talaga, sobrang hirap pag nandito ka sa abroad. Unang-una na lang yung pangungulila mo sa pamilya mo. Yan talaga ang pinakamatinding ano mo dito. Yung pangungulila mo lang, yung iniisip mo ano kayang ginagawa ng mga anak mo ngayon, kumakain na ba, or nasaan na ba, yung pag-aaral nila okay lang ba, pag may mga events sa school, may pumupunta ba, ganun. Kaya sabi ko, yung iba kasi, ayaw na nila, umaayaw. Meron akong kilala dati, alam yung inaanuhan talaga niya yung madam niya, inuhan talaga niya ng kutsilyo. Binigyan niya ng kutsilyo, sinabihan niya, patayin mo na lang kaya ako, sinabihan niya. Buti lang hindi siya pinapulis talaga. Sabi ko kasi sa kanya, wag kang ganyan. Sabi ko, kasi yung amo niya kasing babae, sobrang nagger. Gustong magtrabaho siya, hindi siya pinapaupo, hindi siya pinapakain. Sabi ko, normal lang yan sa kanila. Kung ganyan ka itrato, hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya sa mga ano niya, as long as hindi ka sinasaktan. Doon talaga. As long as hindi ka sinasaktan. As long as yung pagkain, hindi naman ako naniniwalang hindi nagbigay ng pagkain yan whole day. Magbibigay yan. Kasi nga, napunta na rin ako sa amo ng ganyan, yung madamot sa pagkain. Ay, hindi naman sila as in, oo, madamot sila sa pagkain, pero nagbibigay sila konti lang. Gutom ka pa. Alam mo ginagawa ko, umiinom na lang ako ng water. Yes. Tapos nung nagkasahod ako, ayun, nakiusap ako sa kanya, pwede ba akong bumili ng pagkain ko? Ayan, bumili ako ng biskuit. Bumili ako ng, yung pantawid gutom lang ba, kapag nagugutom ka, yung nakakain mo ng mabilisan, hindi na kailangan lutuin. Ganyan. Mag-ano din, kasi, meron din kasi namang mga OFW, mga kabayan natin, na mahihina din ang loob. Yung, kapag halimbawa nasisigawan ng amo nila, sumasama ang loob, umiiyak, no, hindi tama. Ganyan lang yan sila, ganyan yung mga boses nila. Di yan sila magkakapagsalita ng mahina. Ganyan naman sila dito, kahit kaya dito, kapag nandito sila nagtatambay sa kusina, alam naman nilang nagmamadali akong maghugas ng pinggan, like nung isang araw nagmamadali akong maghugas ng pinggan kasi nga pinamadali ako kasi nga late na nagluto yung nanay. Ayan, nagsitunugan yung mga kaldero, mga plato dyan. Dito kasi sila sa kusina nagtambay, nag-usap-usap. Sinigawan ako. Sabi niya, ano ba, hindi ka pa pwede di ka ba marunong magdahan-dahan? Sabi niya, alam niyo, iniisip ko na lang. Sabi ko, bakit hindi kayo doon sa sala mag-usap? Ay, nandito ako sa kusina. Ay, may trabaho ako. Buti kung wala akong ginagawa dito. Merong ang dami-daming hugasan. Sabi nga ng amo ko babae, hala, ang daming hugasin. Sabi ko, iniisip ko, isang putahe lang naman ang niluluto mo. Bakit ang dami-dami nga neto? Kasi nga sila pag nagluluto, lahat ng kaldero, lahat ng mga ano-ano dyan, lahat nagagamit. Mga sandok, ilang sandok ang nagagamit. Tapos naggawa pa ng vegetable salad, o di ba? Panibagong ano na naman yun. So, kailangan talaga. Kasi narinig ko yung, sana mapanood mo ito, yung kaibigan ko, kapitbahay namin, mag-a-abroad daw siya. Mahina yung loob niya. Sabi niya, kakayanin ko kaya dyan, te? Sabi ko, kakayanin mo. Sabi ko, hindi biro yung nandito. Sabi niya, gusto ko kasing mag-abroad kasi gusto kong magpatayo kami ng bahay kasi ilang years na kami walang bahay. Nakikitira lang kami sa biyenan ko, sabi ko, ang ipagdasal mo, kapag pumunta ka dito, bigyan ka ng mabait na amo. Huwag mong ipagdasal na pag nag-abroad ka, magkakapera na kaagad. No. Ang ipagdasal mo is bigyan ka ng mabait na amo. Kasi yan yung tutulong sa'yo na matupad yung mga pangarap mo, di ba? Ayan, bonus na lang yung, basta sabi ko nga, kayanin mo, sabi ko. Yung anak niya is, I think,
10 years old lang yata or 11. Isa lang. Sabi ko, kayanin mo para sa isipin mo na lang yung future. Sabi ko, future ng mga anak mo. Sabi niya, kaya nga, ayan guys, bye. Thank you so much for watching.